Sino dito ang ayaw ng komportableng buhay? Yung buhay na walang masyadong problema, inaalala, lahat tayo gusto at walang masama dyan. Dangan nga lamang, let us always be on guard. What do I mean? Kasi ang hirap sa atin, madalas, ina-associate lamang natin ang comfort sa Diyos. Yung komportableng buhay, ang Diyos ang nagbibigay niyan at yun lamang ang ibibigay niya. Wala lang iba. Without us realizing na po pwedeng ang comfort ay ibigay sa atin ng Diablo. Experience will tell us, kapag may discomfort sa buhay natin, kapag may mga problema sa buhay natin, mas madalas ang attitude ng isang Kristiyano kumapit sa Diyos. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. So even those problems na magbibigay sa atin ng discomfort, po pwedeng gamitin ng Panginoon to bring out the best in us, in our family, in our loved ones, in our society. So let us not be quick to judge. Kapag yung comfort ay iisipin na natin, blessing ng Diyos, depende kung nagiging mas mabuti kang tao. Di basta comfort ay biyaya na. So that's it. Let us also not be quick to judge. Na kapag may mga discomfort tayong nararanasan, ay hindi na gumagalaw ang Panginoon sa ating buhay at nananaig na ang demonyo. Tandaan natin, walang hindi kakayanin gawin ang Panginoon para sa atin. Kakayanin niyang i-convert sa grasya kahit ang mga nararanasan nating problema. Basta wag lang tayong bibitaw sa Kanya. Eh sana, kung may mga discomfort sa buhay na alam natin na makapag-i-improve naman ng kabanalan natin, ng buhay natin, eh wag nating basta isnabin. Wag tayong manatili sa comfort zone natin. Lalo pat alam natin hindi na nakabubuti sa atin, maging sa mga tao na nakapaligid sa atin. So, tingnan po natin yung mga discomfort sa buhay natin at tingnan natin kung ano ang magagawa nitong mabuti sa buhay natin sa tulong ng Panginoon natin.